So, ayun good morning, no? Bali, may demo pala tayo dito ngayon ng 4.2 kilowatt, 24 volts. I-demo ko siya, testing ko sa heating kettle na 1 kilowatt, tsaka induction cooker na 1.5 kilowatt. So, i-run ko sila sabay, no? Bali, pag nag-run pala to, higit pa to sa dalawang 1 horsepower na inverter type na aircon kasi rated power ng 1 horsepower is nasa 800 watts lang eh. Samantala itong heating kettle na to, rated power niya is 1 kilowatt. Tapos ito, rated power niya nasa 1.1 kilowatt. So, higit pa sila. Ngayon pala, wala akong solar panel na nakasaksak. Tanging yung LiPo4 na 100 Ah lang yung akin nakaplug. So, start natin sa induction cooker. Yan yung pinaka-todo niya. Induction cooker, naka-on. Ayan rated niya is 1.1, halos 1.1 kilowatt. Tapos i-power on natin itong heating kettle. Ayan, heating kettle rated power niya is 2 kilowatt. Meron siyang 8.9 amperes, halos 9 amperes na. Ayan running yung system. Nakmulo, pakulo ng tubig. Tapos sa ating power, ayan yung kanyang power, 229 volts o 230 volts. Tapos 9.1 amperes, 2095 rated power. Ayan So sa ganitong scenario pala na halos parang dalawang aircon na ito na 1 horsepower inverter type, no? Sa ganitong scenario, kailangan natin siyempre ng maraming panel, mga 6 to 8 pieces na 550 to 585 watts. Tapos battery, dapat medyo mataas na rin yung battery natin para masustain yung power natin sa gabi. Ito, pero sa demo na to okay naman no? Halos kumukulo na yung tubig ko. Makakapagluto ka na sa ganitong setup. Kailangan lang natin syempre maraming panel tsaka medyo mataas na battery para masustain natin yung energy. Kasi ito palang isa ko is 6.2 kilowatt 48 volts. Pero sa 4.2 kilowatt 24 volts halos okay na rin. Goods na rin pambahay setup. Yung meron typical na isang 1 horsepower na inverter type aircon, washing machine, ref, TV, computer, sound system, tsaka mga basic appliances pa. Basta't proper load management. Ayan halos 50% yung running capacity niya. 2.4 kilowatt. Halos 50% Pero kayang-kaya. Ay 2.4. Ano pala to? Halos 2 kilowatt and 40. 2 and 40 kilowatt.